pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng low pressure area sa silangan ng Borongan, Eastern Samar. Ilang bahagi pa rin po ng Luzon na magkakaroon ng maulap na kalangitan at sasamahan din ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. So umaga pa lamang hanggang sa tanghali, asahan na po yung mga moderate to heavy na ulan dito sa may Aurora, Quezon Province, and Bicol Region dahil dun mismo sa low pressure area. At base po sa ating analysis na ito'y kikilos pahilagang kanluran. So ibig sabihin po, moving towards Samar Island, Bicol Region, and even Quezon and Aurora Provinces sa susunod na 2 hanggang 3 araw itong low pressure area at magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang sa araw po yan ng Friday or katapusan ng Hulyo. Habang asahan na medyo makulimlim ng panahon sa umaga sa ilang parte po ng Cagayan Valley, dito rin po sa may Central Luzon, lalo sa may Nueva Ecija and Bulacan, pababa ng Metro Manila, the rest of Calabarzon and most of Mimaropa, asahan din po bago magtanghali, posible na yung mga light to moderate rains. At pagsapit po ng hapon hanggang gabi, asahan yung mas mataas pa na tsansa ng mga pag-ulan. Basically, the entire central and southern Luzon, may tsansa na po ng mga isolated rains and thunderstorms. Habang dito naman sa may norte, asahan din ang pinakamataas na tsansa ng ulan dito sa may La Union, Benguet at ilang babahagi po ng Cagayan Valley. Bukod dito sa cloud clusters or low pressure area, wala naman tayo nakikitang anumang kumpol ng ulap pa sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo hanggang sa katapusan ng Hulyo. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, within the next 12 hours, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may eastern portions. Dito po sa may eastern Visayas, hilagang bahagi ng Cebu, hanggang dito po sa may Aklan and Capiz, umaga pa lamang, may tsansa na ng pagkulimlim at mga light to moderate rains, kaya't mag-ingat sa mga flash floods or landslides. Nagiging malakas po yan pagsapit ng hapon hanggang gabi dahil sa LPA, so make sure po na kung lalabas ng bahay, magdala po ng payong dahil sa magiging malakas sa mga pag-ulan. Habang natitirang bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies, may tsansa po ng mga isolated lamang na ulan or mga thunderstorms. Mababawasan po yung mga pag-ulan dito sa western sections ng Luzonian po ay dahil sa paghina pa rin ng habagat na sa kasalukuyan ay nandito sa may West Philippine Sea. Dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas, plus malaking bahagi ng Palawan, pinakamataas ang tsansa ng ulan dun sa may northernmost parts, dito sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte dahil din po yan sa low pressure area, habang may mga ilang lugar din po na posibleng ulanin, hindi naman tuloy-tuloy, pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Sa ngayon at maging for the next 2 days, wala naman tayo nakikitang gale warning or babala sa mga delikadong alon. So in general po, malaking baybayin ng ating bansa, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon. Subalit kapag nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorms o yung malalakas na hangin na nagdudulot ng matataas na alon, posible yung hanggang 2 metro dito po sa mga baybayin ng Samar, Bicol Region at sa mga baybayin din po ng Quezon and Aurora. At yan po ay posibleng umabot ng 2 meters delikado sa mga small sea vessels natin. At para pa sa lagay ng panahon natin hanggang sa katapusan po ng Hulyo, hanggang sa unang araw po ng Agosto, we're expecting pa rin na magkukos ng pag-ulan itong low pressure area. So pinakamaapektuhan nga po pagsapit ng hanggang Thursday and Friday, itong mga nasa southern Luzon dahil sa unti-unting paglapit ng LPA. So yung Aurora, Quezon, Bicol Region, pinakauulanin po dito sa Luzon pagsapit po ng July 30 and 31, habang may chance din po ng mga pag-ulan at some point in the nearby areas of Central Luzon, Calabarzon, even Metro Manila. Dumadalas din po ang mga pag-ulan hanggang sa katapusan at other areas pa ng Mimaropa. Habang natitirang bahagi ng Luzon, lalo na sa may norte, maliit pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan umaga hanggang tanghali at meron lamang isolated thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit po ng Thursday, magkakaroon pa rin ng mataas na tsansa ng ulan ng Eastern Visayas. Ngayon din ang ilang bahagi po ng Central Visayas at Northern Panay Island. Yan po ay dahil din sa low pressure area. And then other areas dito sa may parting Visayas, partly cloudy to cloudy skies, lalo na sa may Negros Island region at may tsansa lamang ng mga isolated na ulan. At pagsapit ng August 1, posible nang malusaw yung low pressure area sa may silangan po ng Aurora or Quezon at magdadala na lamang ng isolated rain showers or thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, improving weather conditions lalo na dito sa may Bicol and Quezon. Pagsapit ng Friday, malaking bahagi na ng Visayas ang magkakaroon ng maulap na kalangitan. Mataas din po ang tsansa ng ulan, so make sure po na mayroong baong payong at mag-ingat sa banta ng mga flash floods or landslides. At pagsapit naman ng Sabado, dahil sa posibleng pagkalusaw nga ng low pressure area, tanging Eastern Visayas na lamang po yung magkakaroon ng maulap na kalangitan at mga light to moderate rains in general.
At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit po ng Thursday, maaaring yung pa rin mga areas sa may hilagang bahagi po ng Mindanao, kagaya ng Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands and Camiguin, ang magkakaroon ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan Thursday and Friday. The rest of Mindanao, wala pa rin asahang tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan. Fair weather conditions naman po umaga hanggang hapon. Then pagsapit po ng unang araw ng Agosto, sa Mindanao, fair weather conditions na pong iiral, maliban pa rin dito sa may Caraga region kung saan possible yung madalas na kaulapan, meron ding chance ng mga light to moderate rains sa umaga. The rest of Mindanao, patuloy ang maaraw at mainit na panahon.